30 na businesses na yung ginawa ko and nalugi. Nalubog ako sa utang ng 10 million. Kung kalahati, itatabi ko para pambayad. Yung kalahati, para may pangkain ako. Oh. Sabi ko, 40 years ako bago ako kakain. Balikan ko kaya yung product na nagawa ko before. Dalhin ko to sa Manila. Kasi sabi ko, nakapagpadami na ako ng business, kaya-kaya ko na to. This podcast is brought to you by Angkat PH. We are back at Sage Studios to record a new episode. The only podcasting studio in BGC. Don't forget to follow them if you're looking for spaces to create content. We have our first guest. This is Mr. Jay De Rosales. He is the CEO and founder of JD Foods. I know you're very busy, but you made time para to join our podcast. So welcome to our podcast and to Sage Studios. Thank you so much for having me. Ang tagal na natin ito pinag-uusapan and now natuloy din sa wakas. Oh bro, so just to give you a little background on how we met, nag-meet kami ni Jay tsaka ni Enzo nung Asia CEO Awards. This was I think October last year. Correct. Magkaka-table kami. Biglang dumating si Jay. Tapos from there, nag-click na kaming tatlo, no? And kaya nga andito ngayon si Jay kasi we found him as such a inspiration and motivation. And we feel yung mga people who are gonna be watching our podcast would really learn a lot from Jay. Just to start, can you tell us more about your business? What do you do? Hi, I'm Jay De Rosales. I'm the founder and CEO of JD Foods Premium Sauces. And what we do is we manufacture mga sauces, marinades, breadings, mga seasonings, and we supply to restaurants and cafes nationwide. We also do importing, sole distributor of Thai Chef from Thailand and Arcadia from Australia. So, yun yung ginagamit ng mga food manufacturers din dito as flavorings sa mga business nila. Ano ba yung nag-inspire sa'yo to start a business and venture in this kind of industry, food industry which is highly competitive? Actually, napakahabang kwento nila. Oo. Because I've been into a lot of businesses. Siguro nasa 30 na businesses na yung ginawa ko and nalugi. Until I found this business kung saan, actually it's an accidental business na hindi ko pinlano. Nakita ko lang siya at the desperate moment na kailangan ko talagang kumita kasi nalubog ako sa utang ng 10 million just around 2017. So, ang dami kong tinatry na pagkakitaan. Nag-apply ako sa call center, naglalamove ako. Tapos sabi ko, balikan ko kaya yung product na nagawa ko before. So, binenta ko siya sa mga restaurants and eventually, yun yung nakabayad sa utang ko. Yun yung nakabili ng bahay namin and yun yung naging kabuhayan namin ng family ko and nung mga tauhan ko din ngayon. We love your story. Oo. It's a story of struggle, tapos success. Perseverance as Oo. well, no? When you were going through those businesses, ano yung parang naging driving force mo to continue even when you were failing? I think it's really in me because I'm an engineer. I'm a mechanical engineer and habang nagtatrabaho ako, lagi kong naiisip, ano kayang pwede pang pagkakitaan? Ano kayang pwede pang gawin? Kasi, although kumikita naman ako ng okay, but there was a time na nag-abroad ako, nag-Japan ako as a mechanical engineer for a year. Tapos, pagdating ko dito, may pera ako, I think around 140,000. Tapos, nalaman ko, may utang pa pala kami sa ospital kasi yung lola ko, nung namatay siya, hindi na namin nabayaran yung bills niya sa ospital. So sabi ko, ito may pera ako, bayaran natin. Tapos dun ko na-realize, sabi ko, ang hirap pala ng walang pera. Ang hirap na may sakit ka, dadalhin ka sa ospital, hindi mo mabayaran yung bills. So sabi ko, ayaw kong mangyari sa akin yon. Eventually magkaka-family ako, magkaka-anak ako. And gusto ko meron akong pang support sa kanila. If ever man anong mangyari or mapaaral sila ng maayos, ganun. So sabi ko, kung mag-i-engineer ako, ang option ko is mag-abroad. Kasi doon mas malaki yung kita eh. But ang experience ko din is yung tatay ko kasi nag-Saudi for 16 years. 16 years. So sabi ko, ayaw ko namang maranasan ng anak ko na wala ako sa tabi nila pag lumalaki sila. So another option ko lang is mag-business. So that's where I started na mag-isip. Natatanda ko, meron akong 100 business ideas na sinulat ko. Grabe. Talagang
Magbibili ako ng baka, papaalaga ko, bebenta ko. Magpaparenta ako ng video, okay. Lahat talaga. Hindi ko na makita yung listahan na yun, but I remember magkano yung kapital, magkano yung possible kita. 100 businesses. And yung iba tinry ko, nalugi. Yung iba tinry ko, kumita. And ang naging driving force ko talaga is I know there's something in here. Because may kumikita eh. Although may failure, pero may opportunity. So, hahanapin ko lang to. At pag natagpuan ko to, yung pangarap ko na maging maayos yung family ko. Because galing kami sa hirap. Ang tricycle driver yung tatay ko. Yung nanay ko is nasa bahay lang. Until makapag-abroad yung tatay ko, which is hindi rin naman ganun kalaki sa Saudi. So sabi ko, gusto kong maiahon yung family ko sa hirap. Yun. Ang dami mong ideas, no? So, that answers the question na that's how you turned your ideas into a reality. Talagang trial and error. How old were you when you started? Nag-start akong mag-isip about business 23. But sabi ko nga, Pero grabe, 23 years old tapos 200 na franchise mo. A lot of people would also think that is already success for them. What happened to that business ng 200 franchise mo? During that time, nagpapa-franchise ako. Nag-open ako sa mga malls, sa mga probinsya. So, one time, nag-open kami ng branch sa Iligan. And meron kaming franchisee doon na meron din siyang ibang business. Meron siyang lechon business. Yung rice mill, so may lechon na baboy na buo, tapos ginagawang rice mill, ganyan. So sabi ko, dalhin ko to sa Manila. Kasi sabi ko, nakapagpadami na ako ng business, kaya-kaya ko na to. So dinala ko dito, nag-rent ako ng lechonan, bumili ako ng mga native na baboy from Marinduque, from Isabela, ganyan. Tapos nilalagay ko dito sa Q-Mart, doon ini-slaughter, tapos nililechon doon sa lechonan, binebenta ko sa mall. And doon na pumasok ang million kong problema. Ayun. So, yan na. Ito na yung, moving on to the next question. Hindi mo ba sa amin i-share yung naging major mistakes mo? Yes. Yung nag-create ng problem? And ano yung lesson na natutunan mo from that mistake? Okay, so meron akong successful na, I think it was a success na yung frap business ko. And pumasok ako sa lechon business nang hindi ko siya alam in and out. Kasi nung time na yon, yung mga baboy na binibili ko from probinsya, ilalagay ko dito sa kulungan, dito sa Q-Mart, namamatay sila. Pag malamig, namamatay. Pag mainit, namamatay. Pag kulang sa pagkain, namamatay. Pag labi sa pagkain, namamatay. So, ang daming factor. And pag nilitsyo na siya, masarap siya kapag bago. Oo. So, kapag tinitinda na siya, tapos may natira, tinatry namin siyang lutuin into paksiw, adobo, kaldereta. Sawa-sawa na ako sa lechon talaga. Siyempre, hindi rin naman nauubos. So, dumarami yung kailangan kong i-freezer ng mga tira na lechon. Yung inventory mo, yung inventory. tumataas. So, wala na akong pumaglag. Ilang ref na yung binili ko. Nag-open na rin ako ng karinderya sa labas para maibenta yung lechon, para lang ma-dispose siya. Pero talagang hindi na nabenta yung mga ano. And sabi ko, this is losing business na. So, nagkinat ko na siya. Yung mga nirentahan ko lupa, tinanggal ko na rin. Yung mga gamit ko, pinull out ko na. And may utang pa ako na, yun nga, 10 million. Doon sa lechon? Yes, doon talaga ako bumagsak. And yung business ko na existing, since kailangan ko magbayad ng mga utang, nakuha yung capital until hindi na ako nakabayad sa renta ko dun sa office nung frap business ko. Na ang ibinayad ko na dun sa may-ari, sa landlord, is yung mga aircon ko, yung mga lamesa ko. Materialis mo. Zero na talaga ako. And dumating din yung time, 4 months na akong hindi nakakabayad sa inuupahan kong apartment. Kasi talagang zero na talaga ako. So, yun, pinapalayas na ako sa apartment. It was talagang rock bottom. Grabe. Yung 10 million na utang mo, gaano mo siya katagal na bayaran? Unti-unti, so nagkautang ako and then doon na nga ako naghanap ng mapapagkakitaan to the point na umaattend ako ng prayer meeting para may pagkain ako.
Kasi after ng prayer meeting, may lomi every week. So, minsan may lugaw. So, makikikain ako doon. Pero nagpe-pray din naman talaga ako kasi talaga talaga nagpe-pray muna ako pero may side. May provision. May provision may provision si Lord. Sabi ko, kailangan ko na magtrabaho. Doon ako nag-apply sa lahat ng call center dito sa Cubao. Telus, Alorica, Concentrix, Accenture. Yan. Na-applyan ko lahat yan. Pasado ako lahat. Tapos, i-offer sa akin. After the final interview, ito yung job offer. 13,000. Yung iba, 15,000. Ang pinakamalaki Accenture, 25,000. So, sabi ko, okay. Kung kalahati, itatabi ko para pambayad. Yung kalahati, para may pangkain ako. Sabi ko, 40 years ako bago ako kakain. Sabi ko, hindi ito option. Tagal nun, bro. Ano kasi ako mathematical engineer ako So, kinumpute ko na. Sabi ko, hindi pwede. Nagme-medical na ako doon sa high precision. Sabi ko, hindi na po ako tutuloy. Tapos matatali ka doon. Yes, kasi alam ko pag nag-start ako doon, tapos talagang nirereklamo na ako sa Tulfo. May nare-receive na akong NBI. Yung from the NBI dito sa Krame or something. So, talagang kabado ko lang. Baka damputin na ako. Talagang, it's so hard to work nang may ganun kang iniisip. So, tapos, pag nagpo-post ako ng anything sa Facebook, may magko-comment, bayaran mo yung utang mo. Siraan ka. So, ang hirap. Pero eventually, nabayaran mo yung full amount. Yes. Dahil sa mga sinimula mong business yes. ngayon. So, after nag-apply ako sa call center, naglalamove din ako. So, kumikita ako din kahit papano. Siguro, 40,000, 60,000. 24 hours na ako naglalamove doon. Sabi ko, mamamatay na ako yata dito. Kalalalamove. Para lang may mabayad ako. Sabi ko, hindi. Kailangan ko talaga mag-business. Kasi yun yung, kung may chance man ako makabayad ng mabilis, business lang. That's your way out. Yes. So, binalikan ko yung sauce ko na recipe. Sabi ko, ibenta ko to sa mga restaurant. So, nangutang pa ako sa girlfriend ko before. Tapos, siya na yung misis ko ngayon. So, nangutang ako ng puhunan, bibili ako ingredient, ibebenta ko, babayaran ko ulit siya. Paikot-ikot lang. Until, sabi ko, nagti-take off na to. Posible na to. So, yun, hire na ako ng ilang tao, tapos doon na. The rest is history. Yes. Tsaka ang mahirap dyan sometimes, ang hindi nakikita ng mga viewers natin, is if you reach pala a certain point of success, tapos mawawala lahat. Meron kang apartment, meron kang assistant, meron kang staff, tapos all of a sudden, nawala lahat to. Tapos you're forced to, mas malalim ka pa kaysa kung saan ka nagsimula. A lot of people would also understand if kunyari, hindi mo na kinaya eh. One of the reasons rin no, when we were actually scouting kung sino yung gusto naming i-guest, sabi namin, si Jay is a good point of inspiration for people. Dito sa may premium sauces mo, itong ginagawa mo, what do you think was ano ba yung parang naging sekreto mo dun? Bakit siya lumaki ng as big as it is right now? Ngayon kasi nakikita ka na namin almost everywhere. Lahat sinusuplayan na ni Jay. Tapos nasa RDR na rin. Sobrang sipag nito ni Jay. Isa yan sa mga pinakamasipag na kilala namin na tao. Very active on social media. Tapos every week may seminar. Dumadayo pa yan. So you really deserve it, bro. Yung sipag mo. Kasi hindi naman kasi mag-grow yung business mo just by sitting down. Totoo. So talagang yung sipag mo is a testament, no? Ito galing din naman to sa mga kliyente namin na ang dami na daw talaga nilang tinry. They would try siguro 10 different sauces and different ingredient na gagamitin nila sa mga buffalo wings nila, samgyeopsal. And ang nakita ko, kaya naming buhayin yung mga business nila. Meron kaming mga businesses before na talagang naghihingalo na. Talagang nagtayo sila ng Only Wings before and gamit nila yung ibang mga brand. And hindi na daw bumabalik yung mga customers until nakita nila kami. This is coming from them. I mean, I know that our products are quality talaga. And yun yung nakita ko na nakakatulong talaga sa business nila. Yung iba nag-start ng home-based during pandemic. Ngayon, meron na silang 5 branches. Yung iba talagang nagpapa-franchise na. So, the quality is talagang mataas compared sa competitors namin. But the price is also high. Ganda. Yun naman yung namin. Hindi kami pinakamura. Actually, kami ang pinakamahal din sa market. Pero sabi ko nga sa mga clients, ano bang gusto mo? Yung medyo mahal pero
lalaki yung business mo o yung mura pero hindi nababalik yung customer. Yun. Which is, gano'n naman talaga sa business. Our business is about recurring customer. Correct. Kung walang magbabalik first time lahat, which is alam naman natin mga negosyante, the first customer, yung first time na customer, yun yung mahal yung marketing. Pero yung padalawa, wala na tayong bayad yun, di ba? Yung acquisition, medyo mahal, di ba? So, kapag masarap quality yung product mo, kahit medyo mahal, bibilhin na ng mga tao kasi may buying power na mga tao ngayon eh. Correct. Compared 5 years or 10 years ago, medyo hirap pa yung mga taong bumili. But now, we have a lot of opportunities, di ba? And tingin ko, doon kami na position during pandemic. Kasi before pandemic, nagse-seminar kami. And then, nung nag-pandemic, sabi ko, paano tayo? Ang ginawa namin, everyday, nagse-seminar kami online, Zoom. Doon kami talaga nakilala ng mga restaurants. I see. Kasi hindi lang kami nagbebenta ng product. We sell and we give them value for their money. Bibili na sila ng product, meron pa kami mga free training. Kagaya last month, nagkanda kami ng food handling and food safety seminar. Free for our clients. Which is hindi nila makukuha yan. Mag-seminar sila, 5,000, 10,000. Magbabayad pa, no? So, yun yung binibigay namin. Not only the product, but the consultation. Pwede silang mag-consult sa amin pag nahihirapan sila. The system na pwede nilang gamitin sa restaurants nila, ganun. You give value to your clients talaga. No? Creating value. Parang pinapalabas nyo na business partners kayo. Hindi lang sila kliyente nyo. So parang I think we also align with that. Sa Angkat, we want to treat our clients as our business partners too. So vice versa. Diba? We'll help you with our logistics and everything that you need. So ganoon din sa'yo. No? Hindi lang sila selling eh. Parang ginagawa nila ng buong infrastructure yung customer. Even kung paano magpa-franchise. Yun. Tinuturo ko din sa kanila. Kasi yung iba, alam nilang mag-manage ng store, but paano pa ito palalakihin? Mag-scale. Yung scaling. Mag-scale. So, even up to that level. When you give them value and you create value for them, sila lumalaki rin, no? And when they get big, syempre yung purchase order niyan, mas malaki rin. Mas malaki na. Kung mas lumaki sila, lalaki din yung order sa'yo. No? Jay, as an entrepreneur, what do you think is the most important trait? Caring. Caring for your customers. Even caring for your suppliers. Caring for your people. Because sabi nga ni Jack Ma, if you take care of your people, they will take care of your business. And I think that's true. Even if you take care of your clients, they will take care of your business. Talagang tuloy-tuloy sustainable yung business kapag alam nila na you care for them. Tama bro, tama. Also nakita ko sa'yo, lahat naman ng entrepreneurs, no, or just for me, resilience. Yung resilience, like yung story mo, you were at rock bottom, meron kang down, negative ka ng 10M. Diba? Pero nag-persevere ka and you were resilient. Hindi ka na-give up. May napakinggan rin ako. Kahit gaano pa karaming failure, tumama ka lang ng isa. Oo. Okay na lahat yung failure. Bawi mo na lahat yun. Which is, actually, yun yung nangyari sa akin. Sa dami kong failures sa business, tumama lang ako ng isa, okay na. Bawi na. More than pa. Di ba? We always see you in social media and sipag mo mag-post sa social media, no, very active ka. Can you share your marketing strategy to identify and para ma-attract mo yung market mo and yung audience mo? No? One thing talaga is being visible. For me, marketing is two ways. Una is external, which is yung nakikita nila sa social media, yung nakikita nila sa mga sponsored ads, ganyan, di ba? Which is yan yung talagang makaka-attract sa clients. Sa amin minsan may pupunta na, "Sir, nakita ko po yung video nyo sa TikTok, nakita ko po yung video nyo sa Facebook na nagtuturo kayo about business, about paano magbayad ng utang, paano maghanap ng tamang idea," ganyan. Which is, malaking tulong siya to attract customer. Kasi kung wala yon, hindi tayo makaka-acquire ng customer. But I think, ang pinaka mas importante is yung internal. Ano ba yung makukuha nila? Kasi, kung hindi quality yung bibigay nating service sa kanila or ang hirap nating kausapin minsan or hindi tayo nagbibigay sa mga request nila, hindi rin sila mag-i-stay eh. So, marketing for me is external, which is yung nakikita nila outside. And kapag pumasok na sila sa company natin, pipiliin ba nilang magstay or hahanap ulit sila ng iba? Yung relationship, no? Oo. Ang galing. Ang galing. Tama yan. Of course, if you market, you attract the audience, you have to convert that into
sales. So, how do you convert or ano yung sales strategy mo to convert your leads na you got from marketing into customers? Ito yung babayaran nyo, ito yung makukuha nyo. Because ano ba yung value ng babayaran nila or ano ba yung makukuha nila dun sa, let's say, 1 gallon. Naging kliyente kita tapos meron kang access sa lahat ng system, which is ang hirap gawin ito. I spent siguro millions na developing system, yung HR system namin, accounting system namin. Ikaw ba, hindi ka ba bibili? I mean, yun yung ginagawa namin. At meron silang mga free seminars, which is bumili lang sila ng 1,000 pesos. True. Meron na silang training. 'Di ba? So, that's the way we convert yung mga nagtatanong sa amin, yung mga leads namin. Aside from the relationship na hindi nakikita ng mga sometimes yung people outside, no, na hindi nagbe-business eh. Kasi nakikita nila probably yung ads mo nga, nakikita nila probably yung marketing mo, pero yung behind the scenes mo, yung shaking hands, yung pinupuntahan ka ng tao, yung oras na tinatawagan ka, kinukulit ka, tapos yung mga gabing-gabi na may mga yun yung hindi nakikita eh, no? Pati ang sinasabi nila sa amin, napakakulit namin. Oo. Kunwari, nag-inquire ka lang, nagbigay ka ng number, hindi na kita tatantanan. Oo. Kasi interested ka naman eh. Oo. Hindi mo lang mai-push through. Yun. 'Di ba? Once bumili ka na, lalong hindi kita tatantanan. Hanggang lumaki ng lumaki yung business mo. Kaya ang sinasabi, pupunta sa amin yung mga client, pag mag-walk-in sila, "Ma'am, ang kulit-kulit nyo. Pero salamat sa inyo, lumaki na yung business ko." Yun naman yung sinasabi nila. Gano'n na ba kalaki yung, let's say, yung sales team mo? Sales team ko, maliit lang naman. Mga 5 lang naman sila. 5. So, merong manager, meron siyang mga sales agent. So, ganun lang. But, we make sure, kasi sa business namin, konti lang naman ang kailangan naming kliyente. Ang gusto nga namin, isa lang dun sa area na yun eh. Para siya na yung mag-distribute doon or isang franchisor na may 1,000 branches. Okay na kami doon. Hindi namin kailangan ng sobrang daming leads and yung mga client na existing. But ang ginagawa namin, pinapalaki namin yung order size nila. Para okay. Malaking ticket. Tama. Dinedevelop nila yung mga clients nila to make them big. Tapos, yun na rin yung nag-handle ng mga smaller. Yes. Tapos, you also give business to them, no? Yes. Talagang Meron kami enabling. mga distributors nationwide. Around nasa 40 na kami ngayon. Ang dami. Look at that. Diba? Galing, no? Isa din sa principle ko, kailangan kumikita lahat. Yun. Hindi lang, kasi isa kami sa pinakamalaking may discount for the distributors sa ganitong industry. So, yun din yung na kinakatuwa ko kasi minsan yung mga distributor namin pupunta sa office dun sa Erod, may dalang Hilux. "Sir, bagong labas ng pan-deliver natin sa probinsya." 'Di ba? Merong iba Ford Ranger. Yeah. I mean, these are things na wow. I mean, we're doing something good here. Yun. Tsaka bro, dyan ka talaga, ang galing ng strategy mo, no? Para matap mo yung nationwide, kailangan mo talaga yung distribution. May distributors ka kada region. Core values rin ni Jay, talagang aligned eh. And the culture that you build and foster, no? Oo. How do you build a strong team? First is they have to be fairly compensated. Ano ba yung dapat sa kanila? And when it comes to leaves and basic salary nila, I make sure na we're at par dun sa mga even malalaking companies. Yun yung isang talaga na in-establish ko kasi ayoko naman na hirap sila sa buhay, di ba? Yung ako medyo comfortable talaga ako sa family ko. So I want to make sure na ganun din sila kahit papano. Hindi man lahat ng aspect ng buhay nila natutulungan ko. But when it comes to finances, tinuturuan ko din sila paano mag-manage ng pera. Paano ba gastusin yung mga bonuses nila. And Kasi pag nagka-problema sila sa finances, magkaka-problema din ako kasi dama yung business ko eh. Totoo so, yan. sila tinuturuan ko na rin. Mag-invest kayo sa mga ganito. Huwag niyong gastusin kung saan-saan. Kasi I care for them. I mean, they're people na very close sa akin and kilala ko sila lahat. Talagang I spend time talking to them. Ano bang nangyayari na sa family nila? May nagkasakit, ganito. So, mas importante sa akin yung mga tao kaysa sa client ko. Kasi yung client, come and go naman yan eh. Pag ayaw sa'yo, lilipat sa'yo ba, di ba? But yung mga tao ko, sabi ko, mas pipiliin ko kayo, pagtatanggol ko kayo sa mga client, lalo na kung hindi tama yung ginagawa ng mga client. So, ganun yung culture namin sa team na they would really give their best din. Kasi alam nila na we are taking care of them.
we have to understand that they're also people. Oo. They have families, they have problems. May buhay din sila. Oo, sabi ko nga, kapag may problema kayo sa pamilya, ayusin nyo muna yan. Mag-leave kayo. Tama. Kasi paano kayo makapagtrabaho yung asawa nyo tawag ng tawag? Yeah. Correct. Yung anak nyo may sakit. So, umabsent na kayo, sabihin nyo sa akin para ma-accommodate ko yung trabaho nyo. Tapos, ayusin nyo muna yan. So, pag yung anak ko may sakit, hindi na. Sasabihin ko sa mga managers ko, hindi ako pupunta ng office, may sakit yung baby ko. Distracted ka. Oh. Because I need to be there for them, di ba? Correct. Which is, ganun din yung gusto kong gawin nila sa mga family nila. So, pag may sakit, go. I mean, don't think twice. Hindi dadating sa point na hindi kita papayagan. I will always approve the leave kapag para sa family. Galing, no? Very understanding ka, bro. Even birthday, graduation, PTA meeting, go. Yes. Ako, yan yung policy ko sa mga tao ko. Oo. You have to be lenient din naman. Sabi mo nga, may buhay din sila. May sarili din silang problema. If yun yung na-foster mo na culture, talagang yung mga employees mo, they would vouch for you and they would work hard for the company. No? Kasi they know, if they work hard, bumabalik din sa kanila eh. You take care of them. Pati ang isa pang importante, bro, kita nila kung saan ka pupunta. Oo. Kasi sabi ko sa kanila, gusto nyo lumaki ang kita nyo, kailangan maging leaders kayo. Yes. Paano kayo magiging leaders? Kailangan may mga tao kayo under you. Yeah. So, kailangan palakihin natin yung company, dumami tayo, maging leader ka, maging manager ka, supervisor. I'm sure I will compensate you ng tama. As a leader, ano yung mga principles na sinusundan mo? Anything na sinasabi ng Bible, Yan. yun ang talagang ano ko. Kasi, yun naman talaga ang reason natin for, ako that's my reason for living. Ano yung kaya kong, yung natututunan ko sa Bible, ano yung pwede kong i-apply sa business, sa family, sa relationships. Yun yung principles na ina-apply ko. How do you stay motivated during tough times? Importante yung misis ko. Anytime na may problem ako, anytime na down ako, kakausapin ko siya. Yun, nakaka-motivate din yung family ko. Yes. Na gusto ko kahit minsan stress na makita ko lang yung baby ko. Wala na. Okay na ako. Diba? Stress Yun, mo. isang talagang napakatinding motivation nun. And also, yung mission ko dito sa mundo. Yes. Yung kasing business ko, yung family ko, everything to glorify God. And ang kinakatuwa ko, hindi yung lumaki yung company, hindi yung nakabili ng bagong bahay, bagong condo or ano. Ang kinakatuwa ko actually, may lalapit sa akin na tauhan ko. Tapos sabi niya, "Sir, alam niyo po dahil sa inyo, nagkabalikan kami ng asawa ko. Naging mas okay po yung family namin." Yung mga ganun. Because the best thing in life is relationship. If you would tell something to your younger self, what would you tell yourself? Start early. Medyo early na ako nag-start, but kung siguro sasabihan ko pa yung sarili ko, start earlier. Kasi there are a lot of things na matututunan mo along the way kapag nag-start ka na eh. Kasi ang daming gusto magnegosyo, di ba? Ito yung plano ko, ito yung... Until you start, hindi mo alam kung totoo yung pinaplano mo na I yan. agree. Kung magiging successful yung strategy mo na yan. Until you start, dun mo lang malalaman. Ito ka matututo eh. Yes, oh. As you go eh. You can't always think. Marami kang ideas but you're not taking any action. So wala mangyari sa ideas mo. Parang less talk, more action. Kami din naman ni Enzo. I love that. We learn through experience. Ano yung pinaka-biggest learning mo doon sa mga nag-fail na mga businesses mo? The greatest reason for failure is broken focus. Which is, yun yung nangyari talaga sa akin. I have a business that is doing really well. Then, I focused on other things. Doon na siya nag-umpisa yung problema ko. Kasi, naiwanan ko yung business na sinimulan ko before just to do this, na hindi ko siya alam talaga. Kaya ngayon, lahat ng business ko revolves around dun sa product ko. I have printing to help yung mga restaurant. So kung nagagawa kami ng mga logo nila, mga signages nila, kami nag-i-install para makapag-start agad sila. So ganon. So it revolves around one concept. Tapos yun na yung gusto kong palakihin hanggang kaya niyang lumaki. Ecosystem. Alam mo, agree kami dyan, yung broken focus. And that's good to know na nag-start ka na mag-expand globally. No? So, saan ka uli nag-export? Qatar and Brazil. Qatar and Brazil. Ano yung mga sauces? Mga sauces. Okay. From exporting, no? Kasi expanding globally, you're starting to explore that. Ano yung naging logistical
challenges mo dyan? Ang challenge talaga is sobrang mahal ng delivery. Talagang just few bottles, parang 3 bottles, 10,000. Grabe. Pesos? Talaga. Pesos, 10,000 pesos. Yung iba, 20,000 pa. So, yun talaga yung nagiging namin. Kaya, ngayon, inaayos ko actually. Gusto kong maayos yung export namin na bulk, talaga. Kaya, kailangan namin ng distributor dun sa area. Yes. So, yun, still in the process. Kasi, ako talaga gusto ko i-maximize ano bang kayang gawin ng business na to. Yun yung talagang goal ko. Ano yung naging nudge mo to actually do manufacturing as well? There's a saying, di ba, na the mother of all invention is the need for something, di ba? And nung nagtitimpla na kasi ako, so may recipe ako, nagluluto ako, ang gusto ko, magkaroon ng toll manufacturer na sila yung magtimpla ng sauce ko kasi wala nga akong facilities. Kasi kailangan mo ng malalaking kettle, ng R&D, ganyan. So, nung time na yun, mag-isa lang naman ako. Wala akong capacity to do that. Kaya lang, nagtanong ako sa mga toll manufacturing. Yung iba, hindi sumasagot. Nag-i-inquire ako, walang sumasagot. Tatawagan ko, walang sumasagot. Yung iba, sasagot, ang MOQ niya, 5,000 gallons. Taas. Sabi ko, paano ko mabibenta yun? Baka expired na, hindi ko nabibenta. Oh. So, nag-i-start pa lang ako nung time na yun. So, sabi ko, kailangan ko itong ma-produce. Kasi hindi ko na kaya. Ako na yung nagluluto, ako yung nagpapak. So, sige, bili tayo ng mga kawa. Kawa lang ako nag-start dati, kawa-kawa. So, may ilan kaming kawa, nagluluto, magpapak, ganyan. Tapos, eventually, sabi ko, bili tayo ng kettle. Ang kettle, parang 200,000 yung umiikot ng automatic. So, bili kami isa. Tapos, eventually, kulang na ulit kasi kailangan 2 flavors kaagad ang matimpla. So, bili naman akong isa. Ngayon, may patatlo na akong kettle ulit. So, tapos nagtingin rin ako sa mga yung nagsusupply ng mga machine. Meron nung sobrang laki. Kaya lang, ang 1 million. Sabi ko, saka na muna. So, yun. Until nakabuo na ako ng team. Nagkaroon na rin ako ng R&D na nagpo-produce ng mga flavors, ng mga timpla. Until, yun, nai-supply na namin sa mga restaurant. So, nag-start siya talaga dahil walang mag-accommodate sa akin. Tapos, kapag mag-accommodate siya, sobrang laki ng MOQ. Kaya ngayon, yun yung ginawa ko. Kahit 20 gallons lang, pwede na. Okay Binabaan na. may MOQ. Oo. Pwede nyo nang i-order sa amin yan, customized. So yun naman yung, ayaw ko kasing maranasan naman yun ng ibang restaurants or yung ibang gustong mag-rebrand na sobrang taas naman. Wala kaming cash pa for that. So, yun yung pinapasa ko naman na hindi nyo kailangan sobrang daming MOQ agad kasi sa umpisa, hindi mo naman alam kung mabebenta mo. Tama. Tsaka yun yung value na binibigay mo, Jay. You are lowering the barriers to entry. Yes. No? So, mas maraming na-encourage to start and just to try. So, maganda yun. For your business, where do you see your business in the next 5 to 10 years? I want it to be globally recognized na company. But bago yan, I want to help muna mga Filipino entrepreneurs, especially sa food business, na makita nila na may opportunity. Especially, di ba, ang dami ng OFW. Ako yan din ang plan ko before, but gusto kong makita yung company ko as a testament na kaya dito sa Pilipinas. We have the resources, we have the capacity to be great dito sa bansa natin. Ang daming may utang sa Pilipinas. Totoo. Nag-share ako ng 10 tips para makabayad ng utang. Ang daming views. Yeah. Of course. Ang daming may utang. Tapos ang daming comments, sir. Tapos magme-message, sir, tulungan niyo po ako, may utang po, 10 million din. Yung iba 20 million, yung iba 40 million. Grabe. Ano yung advice na sabi ko, binibigay mo sa ang kanila? ginagawa ko sila, nagre-record ako, pinagpe-pray ko sila. Yun lang ang kaya kong gawin sa inyo ngayon. Tapos gumawa rin ako ng video talagang to encourage them na kaya nyo yan. Kinaya ko nga, kaya nyo yan. Trabahuhin nyo lang. Ang daming ways to earn money nowadays, di ba? Because of technology, social media, and interconnected na lahat, no? I think, for me, maraming tao na may spending problem. Ako yung rule of thumb ko, whenever I want to buy something or an asset, dapat I'm able to buy it at least twice the amount. So for example, bili ako ng sasakyan na worth 2 million. Dapat kaya ko bilhin yan at least twice. Diba? Akin na lang isa. Oo. I mean, yun yung principle ko. Pero, diba, parang kung di ko siya kaya bilhin na at least twice or thrice, di ko bibilhin yan. Pero minsan kailangan matutunan yan the hard way. Kailangan ma-rewire yung thinking natin.
ng sobrang hirap. Kagaya ko, before, nung nagiging successful na yung business kong una, bili akong kondo, bili akong kotse. Nung nawala lahat, wala ulit lahat. So, ngayon, meron akong Vios, Toyota. Yung Toyota ko, yung Fortuner ko, 5 years, 6 years na, hindi ko pinapalitan. Yeah. So, sobrang kuripot ko na ngayon. Tama yun, bro. Kasi if it gets the job done, like point A to point B. Message ko yung record, di ba? Ito, pag-pray kita, ganito, ganyan. So, ang hirap. Bakit sila umabot ng ganun, no? Ang dami dyan sa sugal. Scatter. Scatter. Sabi talaga nila, Yung tinuturo ko din, paano hindi ma-scam? Kasi na-scam din ako ng foreigner. Oo. Na-scam ako for 5M. Grabe. Ano to, parang cryptocurrency scam? Hindi naman. Nag-partner kami in business. So, nasa kanyang account. Ako benta ng benta. Tapos, 50-50 dapat kami. Pero after malaman ko, yung tauhan namin, kinukuha na niya. Nagtayo na siya sariling branch. Tapos, yung pera ko, nandun lahat. So yun, nautang yung pera na. So hanggang ngayon, sana makuha pa. But I doubt kung... labawi mo na yun. Pero experience. Charge to experience. Bayad na sa experience. CTE, charge to experience. Ano yung naging biggest logistical challenges when you were sourcing, importing, and distributing locally sa mga distributors mo? Importing from international yan, medyo may problem talaga kami dyan. Kasi minsan konti lang yung kailangan namin sa So pag konti, mas tumatagal siya. Yung binubuo yung container. Consolidation. Yeah. Pag konti, kino-consolidate nila. Kaya lang, yung ibang company, kaya nagkaka-problem kami. Yung iba nagsisingit ng mga drugs. Doon sa container. Contrabands. Contrabands. Tapos, pag in-import ngayon, makukuha ngayon sa custom. Tama. So, yung mga product namin, nandun din sa, nadidelay din yung mga delivery ko sa kliyente ko. So, yan. Isa talagang, namin, even from Australia, dapat January siya darating. Sabi, February na daw darating. So, yun, yung delays na ganon, talagang nakaka-apekto siya. Kaya, ang ginagawa ko, nag-i-imbak talaga ako ng kahit ma-delay, meron ako stock pa rin. May buffer ka. So, but syempre, minsan inaabutan na rin ng delay. Tama. So, nauubos na rin yung yung mga stocks ko. Yan, isa talaga yan sa problem namin. Locally, hindi naman ganun kahirap. Medyo matagal lang. Kunwari, from Manila to Visayas or Mindanao, minsan inaabot 2 weeks, 3 weeks. But okay lang din naman. So, ang ginagawa nila, nagbabuffer na lang din sila ng stocks. Nakaroro kasi yun pag intro. Tsaka reorder points ka, no? May reorder points ka, may stocking ka. So, tinuturuan ko din sila kapag ganito na level yung critical level nyo, order na agad kayo. Sino ba yung reliable na logistics partner mo? Kailangan makahanap ka. Kayo na yun, bro. Bro, kami bahala sa'yo. Meron kaming, patok na patok sa amin to, honey glazed and honey barbecue. Ang honey talaga namin, talagang honey. So, galing pa yan sa Mindoro, galing sa dito sa North, sa Ilocos yata. Yeah. Pinagmamadali ko na kayo mga bubuyog. Sabi ko, kinokonta ko si Jollibee, baka si Jollibee malaking double time kayo mga bubuyog, no? Kasi yun, nauubusan din talaga kami. Kasi hindi kami pwedeng yung commercial honey. Kasi yun talaga yung talagang mabenta sa amin. So pag binago namin, I'm sure mag-iiba yung quality niyan. So yan talagang hanap kami kung saan yung mga mangyan, mga aita. May bubuyog. So yung mga aita, mangyan, hanap po kayo dyan sa bundok na mga. So yun, nabibigyan din namin sila ng work, which is I'm very happy with that. Any advice? Set your priorities straight. Yeah. Kasi hindi lang sa pera or hindi lang din sa relationship. We're working for different things in life. Meron nga ako narinig na isang reel. Sabi niya, na-master na daw niya for 20,000 hours yung business. And now, he's mastering another area sa buhay niya, which is fatherhood and husbandhood. So, we need to understand na maraming aspeto ang buhay. Kaya kung gusto mong may pera, aralin mo ang pera. Kung gusto mong gumanda yung marriage mo, aralin mo yung marriage. Kung gusto mong maging maayos na tatay, aralin mo yung pagiging tatay. Prioritize the right things at the right time. I saw too many entrepreneurs, very successful billionaires,
But pag-uwi nila sa bahay, mag-isa sila. Malungkot. Kasi yung asawa niya, kinakasuhan siya. Yung anak niya, ayaw siyang makita kasi galit sa kanya. So that's something na ayaw kong maranasan. With all the activities ng isang entrepreneurs, gusto ko pag-uwi ko sa bahay, masaya ako makikita ng anak ko. Gusto kong pag-uwi ko sa bahay, masaya ako makikita ng asawa ko. So yun yung payo ko sa mga tao, just prioritize the right things. Anything na nasa food industry, we supply mga sauces, marinades, breadings, powder seasonings, coffee supplies, coffee beans, syrups, and mga machines. You can message us sa JD Foods Premium Sauces Facebook page or TikTok. And Shopee, meron din po kaming Shopee. And kung gusto nyo rin magpa-customize ng mga sauces or mga condiments para sa restaurants nyo, we do toll manufacturing for a very small MOQ na makakapagsimula ka na for rebranding or para lang magamit mo sa businesses mo. Ang dami namin natutunan sa'yo in this podcast, no? And we're very lucky to have you as our first guest. Thank you so much for imparting your knowledge. Salamat, bro. And before we end this podcast, rapid fire questions. Scaling or sustaining, which is harder? Sustaining. Phone call or messages? Phone call. What's the first thing that you do when you start your work day? Pray. Work from home or office? Office. Ano yung go-to excuse mo to avoid the meeting? Kailangan ako ng wife ko. The best excuse. If your business has a theme song, ano yung theme song na yan? Through the years. Pwede, no? Okay, last. Morning person or night owl? Morning. Okay. Jay, thank you so much for having us. Thank you so much for your time. Jay, thank you. It was such a pleasure. There's so much wisdom and sobrang dami. Kala ko podcast mo na to kasi ang galing mo eh. Bro, kaya nabaliktad eh. Paano pa nag-start yung business nyo? Kami yung naging guest eh, no? That's it for this episode. We hope you feel inspired and ready to lift your business to new heights. Follow us on your favorite podcast platform and subscribe to our YouTube channel. And if you want to simplify your logistics or learn more about Angkat PH, visit us at angkatph.com.